Yung napanood ko pong video, nakaka-high blood po. Kumulo ang dugo ko doon. Sobra matindi. Napakayabang naman. Tama ba yung pagkarinig ko? Papatayin kita. Meron pang ganun salita Opo, na babarilin kita. Grabe naman. Bago natin pa kausapin, sir, meron tayong video nung insidente po. Panoorin po natin. Yun po yung nangyari sa may Barangay San Antonio, Santo Tomas City, Batangas, kung saan sumili po yung driver ng Toyota Fortuner, bumaba po at nilapitan po yung ating biktima. Sorry. Hindi ko na po kasi nakita. Hindi po. Doon na nga po siya pinagsasapak. Hindi po. Ang yabang mo. Hindi po. Mangilala ka po. Kahit may kasino ka pa. Hindi po. Sorry po. Hindi ko kayo nakita. Sorry po. Tanong hindi ko sila. Sorry po. Kung nag-text ka lang, magyabang mo na. Sorry po. May isang video po dyan, may isang concerned citizen po. Yung video po na yan ay sa jeep na po. Isang concerned citizen po na sakay po ng jeep na nandun lang po sa likod nila. Okay. Ayan po yung sasakyan po ng suspect. Identified na ba yung mga may-ari? Yes po. Marlon de los Reyes, 42 years old. Alan Malakaman, 36 years old. Anong trabaho ng mga ito? Patay po natin, sir. Napakayabang naman. Tama ba yung pagkarinig ko? Papatayin kita. Meron pang ganun salita na babarilin kita. Grabe naman. Okay. Si Lemuel Beñaflor, yung father ng victim, nasa linyang telepono. Sir Lemuel, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Idol Rafi, Ma'am Shari. Magandang hapon po sa inyo. Yung napanood ko pong video, nakaka-high blood po. Kumulo ang dugo ko doon. Sobra matindi. Kailan po nangyari ito, sir? Nangyari po ito linggo ng alas 8 ng gabi. Habang ako po ay nasa Maynila, tumawag po yung aking anak na siya daw po ay binugbog. So agad po ako nagpunta po sa presinto ng Santo Tomas. At doon nga po, inabot po natin yung driver. Kasi po ito po ay agad pong nahuli naman ng SWAT, ng police, kasi may nag-report po na concerned citizen. So hinabol po ito ng police. And then sa pakikipagtulungan naman po ng barangay captain kung saan ito nakatira, ay yung dalawa naman po ay nasundo. So doon po sila ay Pero nagsimula lamang po ito sa busina. Okay, so ano pong pinag-ugatan ng problema, Sir Lemuel? Ito po ay sasakyan ay lumabas sa isang bar. Sa diyan po makalampas po ng isang malaking mall po diyan sa Santo Tomas. Ngayon paglabas po nila ng bar ay nabusinahan po ito kasi bigla pong lumabas. So akala naman po ng aking anak ay ayos na, lumampas na siya. Pero ito po ay hinabol. After po ng mga 500 meters ay siya po ay tatabi, liliko, at agad po ito po ay binusinahan. So then after po mabusinahan uli ng anak ko ay kinat at doon na po siya binabaan. Wow. Ano pong trabaho nitong dalawa? Bakit may barel at sobra naman pagbanlait ng tao at manduro? Wala po naman nakita na baril yung anak ko. Narinig lang po niya na babarilin. Nanakot po siya. Ang pagkakaalam po namin, ito po ay nagbabarko. Ito pong isa, yung may tattoo, at yung pong Alan ay parang OFW din yata po at mag-a-abroad. Sa katunayan nga po, we received mga report po sa concerned citizen na ito pong isa ay makalaman ay lalabas po yata ng bansa on 19. Kaya po ay ito nga din po ang amin pong kinakatakot, sapagkat kaya po siguro malalakas po ang loob ay alam naman po nilang sila po ay aalis. Okay. O tawagan yung DMW, tawagan yung OWA, tawagan yung immigration. Okay. Nakainom ho ba itong Marlon at saka Alan?
Iyon po, nakainom po sila, lasing na lasing po sila nung amin pong nakausap at totoo nga po ay sila pa po ay galit. At lumalabas naman po doon sa interview po ng isang reporter na inamin naman po na sila ay nakainom. But unfortunately, Idol Rafi, ito po yung amin pong kinakabahala din. We are sharing the road sapagkat nung time na pong yun, hinahanap po namin yung breath analyzer. At sapagkat mahirap naman pong patunayan na talaga pong nakainom ito sapagkat ipagpapatuloy po namin yung kaso. Pero dahil nga po wala pong ito pong mga sobriety test sa atin, unlike sa ibang bansa, ay talaga pong baliwala ito. So nung dinala din po sila for medical legal sa isang public hospital, tiningnan lamang po at wala pong mga ganito. Kaya lumalabas po doon sa police report kaya wala pong nakasaad doon na sila po ay nakainom. Okay. Kaya nga po, sa Tuesday magkakaroon ulit kami ng hearing. This will be the second hearing. At yan po ang tinatalakay namin dahil magpapasa po ako ng batas na maging mahigpit, especially sa implementation, ito Anti-Drunk and Drug Driving Act natin, itong RA 10586. At the same time, nabanggit nyo nga po yung breath analyzer test. Very important po yung pati yung body-worn camera. Pag pinagsama mo yun magiging very proper at systematic yung paggawa ng sobriety test at pag make sure na lasing man o hindi yung tao, madedetermina doon. Okay. Nakakulong na po yung dalawa? Kanina po ay nag-preliminary investigation po at sila po ay I think nag-bail na po yata sila sapagkat ang nangyari po kasi on last Monday ay nag-file po tayo for Okay, so nakapag-bail na po sila, sir? Yun po ang pagkakaalam po namin kanina na magbe-bail kasi i-resolve po yan ng fiscal. Sige po, sandila po, sir. Colonel Apolinario Lunar Jr., Chief of Police ng Santo Tomas City, Batangas. Magandang hapon po, Colonel Lunar, sir. Yes, sir. Magandang hapon po. Okay, itong dalawa, si Marlon de los Reyes sa Alan Malacamman, nakapagpiyansa na ho ba? Hindi pa po, sir. Andito po, nakakulong pa po sila. Very good. Ano po yung ikinaso sa kanila? Bali po, ang ano po dito ay physical injury, sir. Okay. Physical injury lang? Opo. At ano naman po natin doon, in-endorse natin sa prosecutor, ang sabi ng ating isang prosecutor, sila po yung mag-determine whether kung meron pang ibang violation. Ang ano naman po natin, in-endorse po natin yun, sinabi nga natin yung yung victim naman, sila naman po yung interview ng ating prosecutor. Tawag mo si Atty. Garrett. Okay. Kasi nag-skandalo, nagmura, nagbanta. So, bakit lang po? Bakit physical injury lamang? Yung nagsabi siya, babariling kita. Actually po doon sa... Nagbanta po yun. Panibago sanang yun. Kaso. Actually po, sir, yan po kung ano po yung binigay na statement po ng ating biktima sa ating investigator, yun po ang ating in-endorse sa ating prosecutor. Kung ano po yung mismo yung sinabi niya, yun po ang ating in-endorse kay... Okay, opo, naiintindihan ko po. Pero... ando naman po yung sinasabi niyang, nakalagay po dito, kung pahintilutan niya po, basahin niyo po yung kanyang salaysay. Sir, baka humaba tayo, sir. Marami pa kami kasong tatalakayin. So, diyan ba sa kanyang salaysay, nabanggit niya na siya ay binantaan at sinabing babarilin? Ang nakalagay po dito, sabi niya, kung wala lang tao ay babarilin ako. Nakita ko siyang naghahawak may baywak. Okay. Kaya yung lang po ako. Yun po. Pero sa video, sir, sa video sinabi nung nagwawala na babarilin kita tapos sabay mura. Diba? Atty. Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Anong pwede may kaso doon sa dalawang lalaki involved sa road rage? Pinagmumura, sinaktan, binantaan. Anong pwede mga possible cases may sampa? Dito po sa kaso, Senator, hinarangan po yung kotse, bumaba po sila, tapos directly sinabi, gusto mo bariling kita ngayon. That in itself, Senator, is grave threats po. They can clearly charge that because we have video evidence. Kitang-kita po yung mukha niya. Second po, Senator, pag sinaktan po sila, based sa medical legal, we can charge the degree of physical injuries na nararapat po doon po sa ginawa nilang pananakit. And then third po, Senator, is yung Anti-Drunk and Drug Driving Act po natin. I think we have probable cause to believe that he was under the influence of alcohol while he was driving. So tatlo?
Tatlo. Opo, Senator. Kasi Tatlo po. inamin din niya sa isang interview sa isang reporter. Okay, so tatlo. Colonel, sir. Okay, Attorney Garrett. Yes po, Senator. Yes. Ang naipila nila physical injury, pwede bang balikan ulit ni Colonel at ipresenta yung video kay Piskal para ma-amend at idagdag yung dalawang hindi pa na idagdag na nabanggit mo lang? Kapag na-resolve na po ang inquest proceedings, Senator, the other crimes that were not charged, kailangan po dumaan na sa preliminary investigation po, Senator. But regardless, hindi po basta hindi siya na-file sa inquest stage, hindi na po pwedeng i-charge yung crime na yun. So, tama po yung recommendation nyo. They should proceed to work and file the other cases po. Okay, mag-file another kaso. Mabuti yan para patong-patong. 2 beses siyang pabalik-balik sa korte, sa different court. Okay, Yes. tama? Sige. Colonel. Yes, sir. Opo. Alright. So may dadagdag niyo yung sir, yung grave threat. Tapos meron tayong RA 10586 sa Anti-Drunk and Drug Driving Act. Yun po ay pwede niyo isama doon. Bukod pa doon sa yung nanakit sila. Okay, Colonel. Yes, sir. Opo. Gagawin po natin, sir, yan. Ito yung nasabi niyo pong i-submit namin, pakita namin itong video na in-upload ko. Yung lisensya ho ba niya na kumpiska o ibinalik po sa kanya matapos po siya makasuhan at makulong? Nasa kanya ho ba ang kanyang lisensya? Sino bang nagmamaneho nun? Si De Los Reyes o si Malakaman? Si Alan Malakaman, sir, yung Driver. nagmamaneho po. Opo. Yung lisensya ni Malakaman na kumpiska? Actually po, wala pong lisensya po si Alan Malakaman at ang meron pong lisensya ay si may-ari po, yung yung pasahero. Hindi, pero yung mismong driver po, sir, may lisensya siya at that time? Wala pong lisensya ng dala po. Okay, so driving without license. So another kaso dapat yon. Tama ba, Attorney Garrett? Tama po, Senator. Dapat po may isa pa siyang charge under our traffic code for driving without license po. Oh, Colonel, ba't niyo sinama lahat yun? Ang dami, 4 na agad nabanggit ko. Ba't isa lang nilagay nyo? Nilagay ng mga tauhan niyo po, sir, Colonel. Sir, i-check po yan, sir. Ito po kasing video na nakita natin na nag-viral. Nung pinayin po natin itong wala pa po doon sa ating possession. Pero ngayon po na nakita natin ito, i-inform natin po ang fiscal. Ang ibig ko sabihin kasi, Colonel, di ba, nakulong dahil kayo po ang nag-file ng kaso, tama? Yes, sir, po. Oh, siyempre, nung habang kinukul niyo ng statement, itong dalawang suspect, naghanap kayo ng identification nila at tinanong nyo sila, nasa yung driver's license, sino nagmamaneho, taas kamay, ako, sabihin ni Makalaman, nasa yung driver's license mo. Nung sinabing wala, dagdag agad dun sa complaint sheet, na driving without license, tama po? Yes, sir, po. Na hindi ginawa po ng tauhan ninyo, sir. Colonel. Sige, i-check ko po yan, yung sabi niyo, sir. Oo. I-check ko po. Yes, sir, po. Isemena niyo po yung mga tao ninyo, sir, Colonel, please. Yes, Colonel. sir, i-check ko po yung punto na yan, sir. Thank you po, Colonel. Sandila po, Colonel. Director Francis Ray Almora, LTO Law Enforcement Service. Magandang hapon po, Director Almora. Sir. Magandang hapon po, Sir Senator. At saka sa lahat po ng nakikinig at sumusubaybay sa program. Ito pong si Marlon De Los Reyes at Alan Malakaman. I want their licenses suspended. Especially itong si Malakaman. Itong si Marlon De Los Reyes kasi involved siya sa road rage, involved siya sa pananakit. So, just the same, katulad ni Malakaman, dapat suspendido ang license nito and I want it pronto. Itong kay Alan Malakaman, I want his license. Meron ho bang lisensya ito sa Malakaman base po sa inyong database? First time po naming to, Sir Senator. So, gusto po naming siguro makipag-9 kaagad kami sa police station para makuha po yung tunay na pangalan niya. Para ma-verify po sa system kung baka may record naman po siya. Kung meron po, Sir Senator, we'll do immediately po yung po ninyo. Sandali po ang driver pala ay si Marlon. Yes, sir. Sir Lemuel, si Marlon ang driver. Tama po. Ang driver po niyan ay yung Marlon. At actually po, pare-parehas pong kinuha yung lisensya, pati ng anak ko.
At yan po ay nakuha din po yung lisensya ng Marlon. Nakuha. Opo, opo. Okay. At, Colonel, Yes, sir. ang driver pala si Marlon, bakit parang nalihis? Pinapalabas ngayon na si Alan. Si Marlon ang driver. Ay, sir, i-check ko lang po itong galing na ako, sir. Pakisa lang po at galing na ako sa labas. Tinano ko lang itong case folder. Ang narito po, sir, yung photocopy ng driver's license ni victim at ang photocopy po ng kay Marlon de los Reyes, sir. Okay. Yung kay Marlon po, kumpiskado, tama? Hindi. Yes, sir. Photocopy po. Photocopy. Photocopy. So, ibig sabihin, hindi kinumpis ka, kinopya lang, and then binalik sa kanya. Yes, sir. Opo. Ano ang mali doon sa inyo pong palagay, Colonel? Ay, sir, sa atin po kasi ang ang authorized po mag-confiscate ng driver's license natin, ito pong mga deputized po ng LTO, sir. Pero, kaya nga po sir, but a crime has been committed, happened. So all you need to do is confiscate his driver's license, then coordinate with the LTO or any other government agencies or traffic enforcement group being deputized by the LTO. Ang Yes, yes, sir. suspect sir, para hindi na makatakas. Walang kawala. Yes, sir. Arrested naman po ito, sir. Kinuha natin, pinotocopy natin, and kino-ordinate po natin sa LTO yung incident, sir. Okay. Hindi mo ba kayo deputized? Hindi po, sir, deputized ng ating bilang ng LTO. Ilan lang po ang deputizer ng LTO po, sir. Okay. So pati yung sa victim, kinuha yung lisensya, binalik nyo sa victim. Yes, sir. Photocopy lang po, sir. Para may reference po tayo. Okay. LTO. Yes, sir. Yes, sir, Senator. Okay, dapat itong mga police units, different police units, i-deputize nyo, bigyan nyo ng authority na mangumpis ka ng lisensya, especially when there is an accident that happened. Tulad nito, hindi niya kinumpis ka kasi hindi raw sila deputize. Dapat Yes, sir, kumpiskado. Senator. Actually po, may program po tayo for deputation po ng mga PNP. Kung ano po yung nire-request po nila na mga personnel po nila who are involved po sa mga ganito pong sa traffic management or implementation of land transportation laws, binibigyan po natin ng deputation training at dinideputize po ng LTO. Okay, siguro po, lahat po ng unit ng PNP, lahat po ng istasyon ng PNP, isa o dalawa sa kanila must be deputized para pag dumating yung ganitong klaseng problema, aksidente, then may karapatan na sila magkumpiska ng lisensya. Diba, sir? At mag-file ng case against doon sa involved sa road rage, especially kung sila ay nakapatay o nakasugat. Tama ba, Director? Yes, sir, Senator. We are very willing po na accommodate po ang request po ng PNP. Okay. Sir. And then, gusto ko po yung lisensya ni Marlon de los Reyes and Alan Malakaman. Babalikan ko kayo po next week. Confiscated na po. And then, kung hindi man nila i-surrender, nagtago sila, gusto ko po suspended po. Kasi nga Yes, po. sir. Sir Senator, Yes, sir. na-mention kanina kasi na walang si Alan Malakaman, pero we will still coordinate with them para malaman po natin yung tunay na pangalan, pati yung middle name po niya, at i-check po natin dito sa database ng LTO para ma-actionan po natin as you have recommended, sir. Okay. Yung mga full name po nila, nandiyan po kay Colonel. Colonel, di ba yung full name nitong dalawa nasa inyo kasi kinuha niyo po yung kopya ng ID nila? Yes, sir. Opo. Ano full name po ni Alan Malakaman? Alan Malakaman Aquino po, sir. Alan Malakaman Aquino. Si Aquino. Yes, sir. Okay. Etong si Marlon. Si Marlon po, sir, ay De los Reyes, Marlon E. Flores, sir. Ayun pala mukha ng dalawa. Talaga naman mukhang hindi mapagkatiwalaan ako. Pag nakita niyo po itong mga tao to, tumabi-tabi kayo sa kalye, baka kayo pong susunod. Ayan, na maging biktima nitong dalawa. Okay. Sige. Director, narinig po sinabi ni Colonel. Ano po? Sir Senator, yung pong kay Marlon de los Reyes, hindi ko nakuha yung last. Ibibigay ko po sa inyo mamaya, sir. Ibibigay ko sa inyo pati yung kopya ng Yes, sir. Yes, kopya sir. ng mga ID and then Appreciated po, sir. opo, gusto ko po suspendido po yung mga lisensya nila dahil under Republic Act 10586 sa anti-drunk driving law automatic confiscation of license dapat yun. Okay? At ito Yes, naman sir. isa. Yes, sir. Garrett, Yes po, Senator.
Okay. Although hindi driver itong si Alan Malakaman, the fact na involved siya sa road rage at nanapak siya, nambanta siya, di ba kung dapat ito may parusa din sa LTO? Kung hindi po siya yung driver, Senator, hindi po siya subject to the LTO regulations, pero sa regular criminal charges po, meron po. Okay. Kasi iniisip lang ng mga netizen, baka daw pag ito ay magmamaneho na ng siya na may hawak sa manabela, baka magwala to, kumbaga mapipreempt daw bago ito ay magwala, makapag-aksidente, kumpiska ng lisensya. So anyway, ang makukumpiska lang dito ay si Marlon. Yes po, the actual driver po, Senator. Etong si Alan Malakaman, sasampalan ng kaso, yung pagbabanta. Yes, Senator. The criminal cases po. Okay. Director, itong si Marlon de los Reyes na lang palang suspindihin nyo. Itong si Alan Malakaman, pag naka-piyansa, ibigay natin yung plate number para kung kung saan kalye ito, kailangan iwas tayo. Yes, sir, Senator. We'll still do our part. Verify po din po namin sa database yung si Alan Malakaman Aquino kung baka po sinabi lang po na walang lisensya pero meron naman po. So, we'll still do yung ano po ng LTO verification process po namin. Hindi po, ang driver na po si Marlon, hindi po si Alan. Kasasabi lang po nung father ng victim. Okay po. Isa na lang po, Director. Sino ang nabigyan ng budget sa breath analyzer test kit? Kayo ba nabigyan noon o si PNP? Doon po sa first na doon po sa provision po ng ating 10586 sir. Yung initial po na mga alcohol breath analyzer shall be procured from the funds of LTO and succeeding procurement shall be charged to the fund of the office concerned like yung PNP po, sir. Okay nga po. So, meron na ho ba kayo nabili ng mga breath analyzer test kit? Meron na po, sir. Nasaan na po mga yon? Ginagamit po ng LTO and then nag-share po kami sa HPG, Sir Senator, ng ating mga ABA, alcohol breath analyzers, in compliance po dito sa... Ilan pong nabili ng LTO? Ilan pong na-budget sa LTO para doon at magkano po yung isa? I'm sorry, sir. Okay. Sige po, ilan po ang breath analyzer test kit? We have procured around rough estimate po, sir, at this point, para pong mga 600 plus na alcohol breath analyzer po. 600? Okay. Sige yes, po. Sir. I-account niyo po yung 600. Saan po napunta yung... Sabi niyo, meron sa PNP. So, ilan po yung napunta sa PNP? Around 80, mga ganun po. 80. Sir. So, ang natira sa inyo yes, is sir. 520. So, sino po ang gumagamit ng 520? Kanina po naibigay yun. This was issued nationwide, Sir Senator, sa lahat po ng offices ng LTO. Nabigyan po yung mga district heads namin ng isang unit, more or less, ganun po, sir. Nako, sir. Dalawa lang iniisip ko dito. Baka wala yon o kung meron man yon, yun ay kinakalawang na o inaamag na. Kasi never pa ako nakita ng isang kawani ninyo sa LTO na nagpapatrol at gumagawa ng breath analyzer doon sa mga pinapara nilang sinususpetsyang lasing. Wala pa. Yes, sir. Usually po, ang pinagkakandak po pagka nag-operate po is yung between mga yung 9 to 10 or 9 to 11, ganun, sir, then early morning. Early morning? No, sir. Yes, sir. Hindi early morning. Dapat po yan, sir, the whole day. Hindi lang naman early morning ang may lasing. Meron lasing sa tanghali, may lasing sa gabi, pero most likely sa gabi. Pero sir, 520 breath analyzer test kit ang na-procure ng LTO kasi yung 80 na ibigay na sa PNP. Paano po ninyo ma-account? Give me a list of that. Kasi po sa budget hearing,
halongkating ko po ito. Kasi nga po, dapat Yes. may nakikita na tayo sa kalye sa mga taga-LTO na gumagawang pagtitesting using this breath analyzer test kit doon sa mga pinasuspetsyan nila mga lasing. Nakaabang din sa mga kalsada. Di ba? Yes, sir. Oh. Yes, sir. Sino itong sa mga taga-LTO ninyo na nabigyan ito? Sir? Usually, sir, yung pong mga enforcement teams po natin, meron po isang, nabigyan po sila ng alcohol breath analyzer po. Kaya nga po, kanino po naibigay itong 520 itong alcohol breath analyzer test? Kasi nga po, Dun sa sabi mga kanina, wala pa po ako enforcement teams nakikita. natin, sir. Ano po? Sa mga enforcement teams po natin, Sir Senator, meron po sila. Sino po mga ito? Ito mga taga-flying squad? Yun po yung mga, opo. Sir, Nationwide, sir. Sir, magsipag-sipag yung mga tao niyo, especially sa Metro Manila, na kapag weekend o papuntang weekend, gusto ko makita yung mga LTO flying squad na nagtatrabaho at nagtetest ng mga pinagsuspetsyang mga lasing. Nagmamaneho. Yes, sir. Sir Senator, yun pong mga breath analyzer po natin, yung pong first batch ay nakuha nung 2015. And then nagkaroon po tayo ng procurement ng 2017. Nag-repeat order po kami ng 2017. Nilalagay po namin ito sa amin pong procurement, yun pong annual procurement program. Unfortunately po, hindi na kikarry po ito. Kaya po, hindi na po kami nakakuha ng mga replacement units po ng mga ito. And every 6 months po, Sir Senator, pinapa-calibrate po natin ang ating breath analyzer para po pagka nagkaroon po ng kaso, ay hindi na po question po. Okay. Yun po yung ano po natin sa mga breath analyzer po Sir, ng LTO. ganito po, Po. before I let you go, give me a list. Yes, sir. Give me a list of those people, mga motorista na pull over ninyo, na i-test nyo, na gamit itong alcohol breath analyzer test, ilan sa kanila ang napatunayang lasing at ano nangyari doon sa mga napatunayang lasing using this device at ano nangyari sa kaso nila. Okay, sir? We will comply, sir. We will comply, yes, Very sir. good. Kasi baka naman nakalagay doon 0 o baka isa lang o dalawa lang. Sayang to. Pagkamahal-mahal naman siguro nito. Ganun naman po, sir. Next week, bigyan niyo po ako ng listahan kung paano po nagagamit Yes, sir, ito at Senator. saan to. Okay, sige po. Salamat po. We will comply po. Director, maraming salamat po sa time na binigyan niyo sa amin. Thank you, sir. Colonel Lunar, salamat po Yes, sa sir. time na binigyan niyo sa amin. Thank you po. Sir Lemuel, Hello po. okay. Hindi po ako titigil hanggat di masuspindi itong lisensya nitong driver na si Marlon de los Reyes. At, Hello? at yung pong kaso na isinampa sa kanila, madagdagan. Tulad po sabi ni Attorney Garrett. Yan po muna, Sir Lemuel. Salamat. Maraming salamat po, Idol Rafi. Ang isa lang po talaga naming pakiusap is di naman po ito mangyayari kung hindi po siguro lasing at matatapang po ang mga yan kasi nakainom. Kahit po kami na road user din, nagdadrive sa kalsada, tayo po, takot na takot po tayo dun dito sa RA 10586. Kung mababasa nga po ninyo, pag nahuli po dito, 6 months in jail. Kahit po hindi sila nakasakit. At pag nakasakit po dito is 150 to 250,000. Kaya po ako mismo ingat na ingat. But unfortunately po ay yung pong takot lalo sa mga anak mo, kamag-anak mo, mahal mo sa buhay na magdadrive lalo sa gabi. Ay paano po kung ito pong ito yung mga kasalubong pa rin natin. Pero kung ito po ay mai-implement, Idol Rafi, kahit sa gabi po ay tumambay yung mga apprehending officer, mag-breath analyzer sa may mga bar, ay may iwasan po itong mga ganito, Idol Rafi. Unfortunately nga, sabi ko kanina, sir, wala pa ako nakikita ni isang kaluluwa coming from any traffic enforcement agency na naninita dyan, hawak-hawak itong alcohol breath analyzer at itinetest
sa mga suspected na mga lasing na motorista. Never ko pang nakita niyan. Idol Rafi, hindi din lang po siguro sa LTO, if I may suggest, pati na rin po siguro sa mga police station, pati na rin po sa mga public hospital kung dinadala po yung ito pong medical. Pag pinamedical po kasi wala naman pong ginagawa. So ito po yung kagaya po natin na nabibiktima na dahil lamang po dito ay napapawalang bisa po at nawawala po yung kaso. Kaya po yung takot sa atin ay hindi po yan mawawala. Okay, natawa ko. Taas nyo nga yan, natawa ko, sinabi ni Shaira, amoy-amoy na lang daw, manuman. Hingahan mo na lang. Sabi mo, bugahan mo ako ng hiningan mo ko. Kung amoy. Si Shaira, nagpapatawa talaga to. Okay. Sige sir, sa susunod na hearing. In fact, can we invite you sir as resource person sa hearing namin sa Tuesday? Pwede po, Idol Rafi. At ito po ay magiging advocacy ko na po talaga. Okay. Tayo naman po ay galing din po sa Safety Driving Center at tayo po ay talagang isa sa nakikibaka po sa road safety. Hindi Ayun. lamang po sa mga motorista, kundi pati na rin po sa mga pedestrian. Pag po itong mga ito ay hinayaan po nating nasa kalsada at hahayaan po nating nasa kalsada pa rin, kawawa naman po Sige yung po. mga responsible. Sa Tuesday po sir, magkita-kita tayo sa Senado sir. Maraming salamat ngayon pa lamang po ha, Sir Lemuel. Salamat po, Idol Rafi. Mabuhay po kayo. Thank you po. Attorney Garrett, Mabuhay po. Yes po, Senator. paki-include mo yung pangalan ni Sir Lemuel na isa sa mga resource person at Tuesday. Okay, thank you, Attorney We're Garrett. working on issuing the invitation po, Senator. Okay, thank you. Okay. Yes po.